Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yung palakpak sa Panginoon, hindi yung sa team mo. Yung palakpak mo sa Panginoon, yung umpisa pa lang nanalo ka na. Yan. Yung palakpak sa kalaban yun eh. Yung palakpak sa Panginoon, yung Panginoon na namatay para sa'yo, para ikaw mabuhay, no? Yung nasugatan para ikaw ay gumaling. O sige, bigay natin yung the best na palakpak natin sa Kanya. Ayan. Praise God. Close your eyes. Close your eyes. Amen. I rebuke every devourer for anything, the work of the devil, the mind of the devil, the hands of the devil, for every places that this preaching is being preached. Now, in the name of Jesus, I destroy every form of demonic atmosphere. Now, out by the power of the blood of Jesus. You have no place on every room where this preaching is being heard. In the name of Jesus, because the work of the Lord will move powerfully in every household today. In Jesus' name. I thank you, O God. Thank you for the anointing that you have entrusted to your servant, O God, that from this pulpit, a powerful flow of living water will reach every deserted place, will become a vegetation and green and with trees that bear fruits, and even the Dead Sea will become a living sea full of wonderful and colorful fishes. And thank you, O God, and anoint the lips of your servant for protection and shield, O God, to your servant, O God, to preach this word, Lord. I am nothing without you. And let your powerful anointing move mightily in the hearts of every listener today, in Jesus' name. Those who are sick will be healed. Those who are oppressed will be freed. Those who are in prison will experience freedom today, in Jesus' name. Lord, let let the intention of your heart today, founded by love, will be experienced by every listener. Thank you, and we honor you for this wonderful message today, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sabihin mo, mabuti ang Diyos. Kahapon nandun ako sa kinuwento ko to sa cell group meeting, cell celebration night ng lahat ng cell leaders. Andun po ako sa bangko. Kumuha ako ng queue number ng alauna 5 yata. Wow! Na-serve ako 3:30 na. Amen. Ganun ako katagal nagantay. Tapos nung ako na, sabi kulang requirement ko. Inahanap yung wala. Sabi ko, yung expired na yun, may bago akong dala, virtual naman. Yung binigay nyo kasi pandemic last year, hindi kita mabigyan ng card kasi wala akong. Hindi, I want the old one. Inahanap niya yung wala. Sabi ko, kailangan na umalis dito kasi yun ang pag-aantay ng 3 kalahating oras ay talaga ma-out of place ka na. Sabi ko, hindi ito yung atmosphere ko. So, ako ay galit. Galit ng konti. Hindi sobrang galit. Nung tumayo ako, palabas ako, naghahanap ako yung, yung rate the service, yung merong smiley, yung merong disappointed, merong yung baluktot yung bibig na ganan. Naghahanap ako ng pipindutin. Baka sira yata yung sabi ko, re-ratean ko to talaga. Naghahanap ako. Talagang gusto kong gumanti doon sa rating. Dito man lang ako babawi. Hindi ko talaga mahanap. Pero tinuruan ni Lord ang puso ko. Sabi ni Lord, dapat you are a man of all things who was together for good. Ang ginawa ko, bumalik ako. So, nagtimpi ako, pabalik ko, sabi ko, Sir, aside doon sa hinahanap mo, wala ka na bang ibang kailangan? Kung sakaling uuwi ako, kung sakaling uuwi ako, kunin ko yung card. Pagbalik ko, pipila pa rin ba ako? Sabi niya, oo. Ibig sabihin, kung may mga costume na naman, 3.5 hours na naman ako mag-aantay. No? Masaya, no?
alam mo, pag 47 ka na, yung isang oras mawala, malaki yun. Amen. We are closing to 60, right, Pastor JM? Amen. Mahalaga kayo mga bata-bata, ang galing yung magsayang ng oras, ano? Pag 47 ka na, ma-realize mo ang value ng oras. Dapat pala, ang dami ko nang ginawa nun. No? Dapat pala ginawa ko na nun para ngayon hindi ko na to ginagawa. So if you will not value your time now, you will regret it one day. So anong nangyari? Bumalik ako doon, sabi ko, Sir, kuna na tawagin ko ng boss. Sir, can you tell me if there are still missing requirements that I need so that I can comply? Tinignan niya akong ganon. You wait. Sabi sa akin. Kinausap niya yung manager. Pagbalik niya, nag-type siya. Kinuha niya yung requirement ko, pinasok niya. Pagpasok niya, in-scan niya. Pagka-scan niya, ginawa niya, sabi niya, I don't know if RT will accept this. So, ang ano ko naman sa heart ko, nag-pray na ako. Sabi ko, the next day, approve. Amen. Yung 3.5 hours ko, hindi na sayang. Amen. At konting pagtitimpi, it's just a matter of time. Konting pagtitimpi, konting pagtitiis, konting humbleness, konting hindi mo, kasi kuminsan, dahil may kaya kang gawin na pangganti, parang gusto mong gumanti. Naghanap ako talaga, pipindutin ko talagang bibigyan ko itong yung number 1 lang, yung lowest rating. Hindi ko mahanap Nasira yata yung pampindot. Ayun. Sabi ko, kung balang pinairal ko yon, umulit ako o umuwi. Nagtanong lang ako, hindi naman ako nakikiusap na, process mo Siya na mismo. Siguro nakita ni Lord na sa pagbalik ko, nawala na yung medyo nakakairitang pag-aantay na mababaliwala. Yun po yung pinakamasakit sa buhay. Yung nasayang ang oras mo sa walang kakwenta-kwenta. Okay? So, mga anak ng Diyos, mahalaga po ang ating mga oras. Huwag mong sabihin, bata ka. Huwag mong sabihin, may edad ka na. Bawat segundo at minuto ng ating buhay, puro yan mga mahalaga. Amen. So, kung minsan nga, 70 ka na, nag-worry ka pa. Dahil pag 70 ka na, wala nang place yung worry. Amen. Kapag nagkakaedad ka na, binabawasan mo na yung mga dapat mong patulan at wag mo nang patulan. May kausap na akong kaibigan kong pastor, sabi niya, alam mo, ako, hindi na ako nag-iisip ng yung magbayaman, bili ng lote, bili ng mga farm. Sabi niya, wala na yan, di ko na naiisip yan. Siyempre, sabi ko, may edad ka naman sa akin ng 12 years. Amen. Ako, iniisip ko pa yun. Sabi niya, hindi, ang iniisip ko, sabi niya, yung kung paano magpalago ng church at saka makapag-win ng maraming kaluluwa sa para sa Panginoon. Do you realize that? Why? As you grow older, you will know what is valuable. Amen? So don't spend your time for useless thing. Okay? Alam mo, pagka alam mong hindi benepisya sa iyo ang isang bagay o ang isang pagkakataon, para ka na out of place. Tama. Amen po ba? Alam mo yung nandito ka, parang umisa nasa isang lugar ka, parang pag birthday ka, nanay ko, biro mo, 81 years old, pag gina-invite mo yan sa birthday, magsaya ka na. Biruin mo yung sa edad niya kung mabubuhay lang siya ng 120 years, 40 years na lang, yung 2 hours, i-spend niya pa sa'yo. Amen. Dapat magsaya ka kasi binigyan ka ng panahon. Amen. Pero sabi, andun nanay ko daw nag-aantay doon sa birthday, hindi pinapansin. Sabi, umalis ako. Sabi niya, hindi ako pinapansin Sabi ko, nakakapanginayang naman kasi bihira na makapagbisita ang mga matatandang 80 plus ngayon, nabibigyan ka pa ng panahon. Lalo sa panahon ngayon, wala akong makitang matanda ngayon sa daan. Pinapatago nila lahat ng matatanda. 60 above, 70 above, 80 above. Ako pa naman, gusto ko nakakakita ng lola. Dahil kahit nung bata ako, madalas akong tumambay sa mga lola-lola.
Amen? So sa panahon na to, dapat pagka hindi valuable yung kinauupuan mo, kung wala yung kinalaman sa improvement mo o sa development mo, lalo na sa magiging paglalim mo sa relasyon mo sa ating Panginoong Yesus, mga yan, wag mo masyadong tatambayan yan. Huwag kang magdudwell doon, huwag kang magsasayang ng oras. Amen. Alam mo, ako, personally, I don't want spending my time too much basta walang ikaka-develop sa ministry. Yan na kasi yung pananaw ko ngayon. Pagka, bawa, parang joke lang, okay, magsaya tayo, pero binibilang ko na yan. Marami na yung 5 minuto, tas aalis ako. Amen. You must learn to value your time. Amen. Meron namang iba, manliligaw, puro testing lang pala. Pagka mahuhulog ng loob, titigilan. Tinetesting lang niya. Gwapo talaga siya. Buti wala dito nun. Amen. Eh man sinasayang yung oras ng babae na umasa tapos hindi naman pala gusto. Sabihin mo, parang kilala ko yun Okay, wala po ako pinapatamaan Ang sinasabi ko lang po is huwag niyong sayangin ng oras niyo sa pag-aantay niyo sa wala. Dapat maging matalino tayo. Amen. Tandaan mo to, ang batas ito, pag crush mo, hindi mo pa yan boyfriend. Crush pa lang. Amen. Do not spend too much time na parang pili mo, girlfriend ka na o boyfriend ka na. So, ano pong tinuturo ko dito? You must spend your time wisely. Alam mo, nakikita ko mga businessman, pagka yan nag-iisip, maya, ang dami niyang innovation. Ayaw niyang tumatambay sa, minsan kwentuhan lang, pero there is always a business talk. Kasi yun ang atmosphere Hindi nila sinasayang ang oras nila. Alam mo yung nandun ka sa tabi nandun ka sa ilalim ng halaman, nagpapahangin ka, hindi na sayang ang oras nun. Hindi na sasayang oras mo kasi ang pahinga, kasama yan sa mahalagang oras. Ang mag-unwind, mag-reset ng kaisipan, kasama yan sa mahalagang oras. Pero if you are in the company of people na talagang nagbibigay lang ng walang kabuluhan sa buhay mo, ba't mo tatambayan yun? Amen. Kaya ang sabi ng Scripture, bad companion corrupts good character. Can I say also this? Bad companion, you are losing the important time with them. Amen. Wag po nating tambayan ang mga makakapagsayang ng ating mga oras. Ito pong ating pag-aaralan ay pinamagatan ding out of place. Hallelujah. Dalawang out of place. Sabi mo, out of place. Dalawang out of place. Merong na out of place kasi mabuti yung atmosphere. Meron ding na out of place kasi masama yung atmosphere kasi hindi mo gusto. Amen. Kung minsan sa mga occasion o sa mga pagtitipon, minsan darating ako when I speak about, kasi pagka pastor, hindi mo maiwasan, minsan may lalabas na about God ang usapan. Pagka kinausap mo, pastor. So, minsan mga demonyo, naiirita. Sure yun. Hindi So, either na ikaw ang ma-out of place o sila ma-out of place. You cannot spend more time on something that hindi, talagang martir ka na lang tawag doon, Hindi mo talaga matatagalan So, aalis ka pa rin. Amen? So, minsan, ako naman yung parang sayang yata ang oras ko dito. Alam mo si Jesus? Siya mismo pag wala na tang gagawin doon, aalis siya. Kung makikita mo si Jesus, ang istorya niya sa gospel book, he is moving from one place to another. Why? Because importante sa kanya ang kanyang oras. Yung 3.5 years na yan, mahalaga yun sa ating Panginoong Yesus. Amen? Tingnan mo, total nagbibiyahe din naman yung boat. Bakit? Because he knows there is a next ministry to do. Anong ginawa niya sa boat? Natulog siya. Nung nakatulog siya sa boat, may dumating na unos. Ginising siya, ibig sabihin, tulog siya. Bakit? Time ng pahinga, nagbibiyahe naman, magpapahinga muna siya. Kasi talagang napakatindi ng gagawin niya ministry. Kasi maya, he is from one place to another dahil binavalue niya ang time niya for 3.5 years. Nai-imagine ko kung si Jesus nag-ministry sa mundo ng 5 years.
Siguro mas madami pa nangyari, no? Sabi nga nandiyan, no? Ang ginawa ng Panginoon, kung isusulat mo lahat, walang room na pwedeng paglagyan sa lahat ng kanyang ginawa sa mundong ito. Sabi, sobrang dami. Amen? So everything was being compiled with this book, no? Sa loob ng librong ito at sa kanya-kanya yung Bible, enough na yan para ma-develop ang iyong relationship sa Kanya at maging anak ka ng Diyos na tunay. In John 14:1-4, ito yung tunay natin place. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sino na dito ang may mansion? Magtaas ng kamay. Amen. Ay, ibig sabihin, hindi ka pa taga-langit. Pag ligtas ka na, ayan na, sinasabi. Amen. Kasi bakit? Tingnan mo. Baka out of place ka pa sa langit. Amen. Kasi kung ikaw taga-langit na, dito ka out of place. Amen. Ang mundong ito, punong-puno ng frustration tsaka irritation. Pag taga-rito ka, maiinis ka sa buhay mo. Kaya ang totoong Kristiyano, hindi mo yan ma-irritate. Komplikado na ang sitwasyon niya, sabi sa'yo, all things work together for good. Pagka hindi na talaga alam, bahala na si Lord. Bakit? Ang heart niya nasa langit na. Hindi mo na kayang irritayin ng mundong ito. Bakit? Hindi ka taga rito eh. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Wow! That where I am, there you may be also. Sino taga-mundo? Wala na. Sino taga-langit? Amen. Naranasan mo ba yung mapetisyon ka? Sa Pilipinas, ang dami na naghahantay na lang ako ng petisyon. Dadalhin na kami doon. Dadalhin na ako ni tatay. Pagdalhin na ako ni nanay doon. Makakarating na rin ako sa Amerika sa wakas. Makapag-migrate na ako sa Canada. Wow! Talagang excited ka mapetisyon. Pagdating mo doon, ang isip mo lagi nasa Pinas. Ang laki-laki ng bahay, tapos nakatira ka doon sa isang bundok, mag-isa ka doon. So, ang isip, naiinip ka ngayon doon, iniisip mo, ano kayong ginagawa ni nanay doon? Mga barkada ko. Dinala ka sa Amerika, dinala ka sa Canada, pero pagdating mo doon, malungkot ka. Ibig sabihin, out of place ka. Ang dami ko nakitang ganyan, sabi niya, pasala mo ba dito sa France? Sabi niya, walang ginawa dito kundi magtrabaho tsaka umuwi ng bahay. Meron naman ako nakausap, taga Sweden. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm Swiss and I came from, I'm from Sweden but I'm from the Middle East. Okay. Sabi ko, obvious naman. So you are from Sweden, huh? Yeah, I'm from Sweden. Okay, good. And why you're here in Dubai? The life there is really frustrating. Why? All you have to do for the past 10 years is from the house, I go to the bank every day. Ganon daw, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. And you cannot do this fishing? How will you fish with snow? Tapos daw, pagka daw pwedeng mangisda, bawal daw lumampas sa 6 na isda, mabingwit mo. Dito yung alam ko na nagpipishing dito, pangkabuhayan, pwede. Amen. So doon ka na, akala mo, you expect something, you are happy doon sa lugar na pupuntahan mo, ang satisfaction, a place of your dream, no? Pagdating mo doon, frustrated ka. Why? Akala mo kasi pagdating ng hangin doon, ang hangin dito, hindi rin hangin doon. Akala mo, special yung liwanag ng araw doon, hindi rin pala. Amen. Akala mo, colorful ang buwan doon, ganun din pala itsura niya. Why? You are frustrated because that place you are expecting to dwell in do not match the requirement of your happiness. Amen. Ang dami kaya mga nag-asawa, nalaman nila na out of place sila. Nalaman nila na out of place sila nung naitali na. May mga desisyon sa buhay na pang-eternal. Everlasting, pang habang buhay.
May mga desisyon, kaya mag-ingat tayo sa ating mga desisyon. Kaya pag walang leading si Lord, mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon. Amen po ba? Pero ang Panginoon, pinangako na niya, in my Father's house are many mansions. Kaya kapag nakikita ko, sabi niya, ang ganda-ganda dito, ganyan-ganyan daw yung bahay, grabe yung ano. Ako naman tahimik. Kasi lahat ng gawa dito sa mundong ito may palso. Ako, na-imagine ko, lahat ng nandun sa heaven, creation doon, puro perfect. Wala akong makikitang kahit naggapuwing na mali sa langit. Lahat doon perfect, maganda. Yung highest expression mo na hindi mo na maipaliwanag sa saya, ganda. Amen. Siguro doon pagka ang sarap itami rub ng leon, no? Sa kanyang tummy, gano'n mo leon, no? Hindi kanyang kakagatin. Why? Pagdating sa langit, wala nang nangangagat doon. Walang chismosa doon. Walang chismoso. Walang nakakairita doon. Kaya dito pa lang, magipagkasundo ka na sa kinaiinisan mo. Dahil pagdating nyo sa langit, di na pwede kayo mag-inisan. Amen. Sabi nga ng isang bishop na kilala ko, ay kailangan ko yung patawarin. Baka magkita kami sa langit niyan, magkaaway pa kami. Biro lang po yun. Siyempre, pagdating doon, wala nang away. Sasabihin po natin, out of place. I will tell you one story, a well-known story na palagi nating napag-uusapan. Amen. Ang isa pong tao na dapat wala siya sa lugar na, alam mo yan, sino mang nandito na I don't know kung anong status mo sa buhay, but there are many people, kung nasan sila ngayon, di nila gusto. Ako, I guarantee you, I can rate myself and my family 1,000% we are right, we are in Dubai. At nag-uusap kami ni Pastora Maylin, talagang, we are happy we are in Dubai. No mistake. Kasi, pag hindi mo nagawa yung isang purpose mo, bakit ka nandun sa isang lugar na hindi mo ma-accomplish yung purpose mo, out of place ka. At hindi ka masaya. Basta out of place, hindi ka masaya. Amen. Pero mga asawa mo, ayaw nakikita. Amen. O kung nangyari sa'yo, pwede pa bang ibalik? Wala na, nangyari na. So ngayon, meron ka naman karapatan na maging masaya. So itama mo ng maayos para araw-araw hindi ka irritable. Unang-una, ilapit mo yung puso mo sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Sa pangako pa lang, bawing-bawi ka na. In my Father's house are many mansions. What a promise. Amen. Ay, yung mansions na yan, hindi man literal na mansion na we don't know. Pagdating na natin sa langit, tingnan na lang natin ano meron doon. Pero ang importanteng mansion, ang ating mga puso na tinatahanan mismo ng ating Panginoong Yesus. Tahanan ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Pagdating doon, I don't know, I think there is no earthly definition kung ano meron sa langit. Kaya nakaka-excite eh. Ang harap talagang umasa sa ating Panginoong Yesus, no? In Mark chapter 5, verse 1 to 20, basahin natin ang istorya ng sikat na sikat ito sa Wi-Fi eh. Pero ito po yung binigay na salita ng Diyos para sa ating lahat. Yung pong taong may legion. Okay? Legion, hindi region. Okay? Mark chapter 5. They went across to the, bago pala ito yung nakaranas si Lord nasa loob ng bangka kasama mga disciples, nakaranas sila ng unas. Kita niyo? So si Lord, nagpakain ng maraming gutom, sumakay ng boat, paglapag nila, ito yung istorya. During habang naglalakbay sila sa boat, ano nangyari? Merong unos. Yun yung, sabi mamamatay na yata tayo. Sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong pananampalataya. Ang liliit ng pananampalataya nyo. So, ibig sabihin, bago sila lumapag dito, nasa biyahe sila. Amen. Importante po yung segment na sinabi ko. Mamaya balikan natin yan. They went across to the lake of the region of Herasenes. When Jesus got out of the boat, ibig sabihin, lumapag ang boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Ginrate si Jesus ng isang, o yun ang aser, no?
Yung Aser, yung demon possessed. Amen. Yung mga Aser po dito, hindi naman demon possessed, ano? Minute siya to meet him. In verse 3, sabi niya, this man lived in the tombs. Hello. Kung minsan parang, ay, no, sama naman yan. But doon sa natulog. Tingnan natin kung hindi ka ganito mamaya. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Alam mo, kung ikaw hindi ka controllable ng rebuke, wala kang pinagkaiba dito. Amen. Hindi ka na matali, hindi ka na ma-rebuke, hindi ka na masabihan, hindi ka maturuan. Ay baka demon possessed ka. Amen. Hindi ka maturuan, hindi ka matali, hindi ka mapagsabihan. Alam mo, magsusungit-sungit ka para hindi kayo rebuke. Talo ka kasi masarap ma-rebuke kasi yon ay simbolo ng pagmamahal. Amen? So talagang yung buhay mo, merong na unfixable moment. Hindi na to parang hindi na ma-fix eh. Bakit? Tingnan verse 4, sabi niya, for he had often been chained, hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. Tingnan mo, no one was strong enough to subdue him. So wala na makapagpigil sa kanya. Parang yung sitwasyon mo sa buhay, parang ano ba to? Para bang habang buhay na ba akong out of place? Habang buhay na bang hindi mapipix ang aking sitwasyon? Habang buhay na lang ba palagi akong bankrupt sa aking business? Habang buhay na lang ba? Kaya asikasuhin mo yung mapapangasawa mo kasi habang buhay mo katabi yan. Pag gising mo, andyan na yan. Hello? Sabi nga nung matatanda, no? Yung kanta na, kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ayun, pag umaga pa lang, pagkakita mo, grabe, buti na lang, ikaw naging asawa ko. Ang dami, pinili mong trabaho, mataas ang sweldo. Araw-araw ka naman minumura, araw ka naman sinisigawan, araw-araw kang iniinis. Maganda nga sweldo mo, pero nabuhay ka naman, bad trip, araw-araw. Anong habol mo? Sweldo. Di mo alam, ang sarap palang mabuhay. Amen. Dalawa lang yon. Lord, kung di mo siya paalisin, baguhin mo, Lord. Ako minsan nagpe-pray ako. Pag-pray na natin, terminate ni Lord. Amen. Bago na yan, nagbago na kami. No? Sabihin natin, pag-pray natin para mabago siya. Okay? May mga sitwasyon talagang andyan yan. So that when you are being out of place, changes is on high demand. Kailangan, pagka out of place ka palagi, hindi ka nagiging masaya dito, alam mong maraming bagay na hindi kalooban ng Diyos, hindi mo rin kalooban, hindi ka nagiging masaya. Change is required. Why? Life is just once. Tinuruan nga ako ng mga pastor na Amerikano, sabi niya, Pastor, life is just once, drive the best car. Ay siyempre, huwag ka naman pilitin para mapag-drive ng best. Ibig sabihin nun, when you have an opportunity, you have to experience what God is giving you here. Huwag mong dapat i-alisin sa pagkakataon mo ang maranasan mo ang provision o kaloob ng Diyos sa ibabaw ng mundong ito. Ganon din yan. Sabi ko, ganon din yung minsan ako'y nagpapayo. Mapapangasawa mo nga to, gwapo. Pero marami ako nakitang gwapo, kahit ng mga artista, tumanda din. Yung mga hunks noon, mga six-packs, ang lalaki ng tiyan ngayon. Tinitingnan ko yung mga dating NBA All-Star. No, hindi na makapag-dunk eh. Sabi ko, nakikita ko, idol ko pa naman to, hindi na makapag-dunk. So, tumanda na, tapos lumaki yan tiyan, tapos may tungkod pa. Nababago pala talaga. Ano ba talaga ang habol mo sa isang partner mo o sa isang organization? Ba't kayo nandito in the first place? Ano mapapala? Ba't nandito kayo? Dapat may mapapala kayo. Amen. Pag naman umalis ka, dapat pupunta mo, may mapapala ka. Dapat you have to very systematic kapag talaga ang favor mo makukuha mula sa Panginoon sa isang bagay na sinasalihan mo. Amen. So dito, every time attend ako dito, baragin akong pinatatamaan ni Reb. Hindi ka out of place. You are at the right place. Pero napupuyat ako dahil sa iyo. Amen. Okay lang yon. Basta nakakapagpabago. Tingnan mo sa verse 4. He had been open chained, hand and foot. He tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him.
Imagine mo to. Paano kung walang Jesus na lumapag? Tandaan nyo yung Jesus na lumapag, nagbiyahe pa yon para lang sa Kanya. Tignan nyo pa ang dapat na makinabang na hindi nakinabang dahil mali ang naramdaman nila. Akala nila, pag nandun si Lord, out of place. Ay, nakaka-out of place kasi andito si Jesus. Sabi ko nga sa iyo, pag andun yung presence ni God, andun yung presence ng cell group, andun yung presence ng training, naiirita ka, I guarantee you, pag para sa Panginoon, you have the problem. Why? It should always be exciting pag andun si Jesus. Tingnan mo yung taong ito. Ang problema niya, verse 5, night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones. Masaya ba 'yon? Ay, ako na. Tapos wala bang bato? Sabi ng mga demonyo, hindi ka pa kailangan mamatay, wala kaming bahay. Di ba minsan gano'n, ayoko na buhay na ganito. Gusto ko na magpakamatay. Dami ko kaya naririnig na gano'n. Sawa na ako, gusto ko na pumunta sa Mars, ayoko na sa Earth. Nagsasawa na, bakit? Out of place. Amen. Anong ginagawa niya? Because hindi niya gusto nangyayari sa kanya, hindi siya dapat nakatira doon, at parang wala nang re-rescue sa kanya. Ano nangyari? Sinasaktan na lang niya ang sarili niya. Do you know some people, maybe you, umisan talagang ayaw mo na ang sitwasyon mo. Kailangan mo na pala isang katulad ng pagdating ng ating Panginoon Yesus, dapat yan, maglanding na si Lord sa doorstep mo. Kaya pag nandito ka, especially you first time attendee, pinagpala ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang lahat ng first time attendee. O first time attendee, yumuko kayo sandali. Bow your hands. First time attendee, sabihin mo, Panginoong Yesus, simula ngayon, ikaw na ang Diyos ng aking buhay. At dinedeklara kita na aking Panginoon at tagapagligtas mula sa araw na ito. Sabihin mo, naniniwala ako na ikaw ay ni-raise ni Lord mula sa mga patay. At mula sa araw na ito, sa aking pag-angkin sa katuruan mula sa kasulatan, ako'y ligtas na mula sa araw na to. In Jesus' name, amen. Okay? So, ayan. Lumapag na si Lord sa doorstep mo. Nandito ka, no? Naligtas ka na, basta sa puso mo yan. Bakit? Sabi ng Bible, those who will confess that Jesus Christ is Lord and believe that God raised Him from the dead, they will be saved. Okay? This is the first step of your journey of knowing Jesus. Pag mula yun sa puso mo, ligtas ka na, yun sabi ng Bible. Look, so, pag may Christ ka na, pag may Jesus ka na, yung una palang mawawala sa iyo is yung pananakit mo sa puso mo, damdamin mo, sa kaluluwa mo, sa katawan mo. Hindi mo na yan sasaktan. Bakit? Dumating na taga-rescue. Look, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He ran. Tandaan mo, tumatakbo ang katawan niya, pero andun yung mga legions, mga libo-libong mga demonyo sa isang tao. Amen. Pero pagdating ni Jesus, kahit trilyon pang demonyo yan. Pagka dumating si Jesus, luluhod sila. Sabi niya, every knee shall bow, every tongue confess, every knee shall bow, kahit tipaklong, basta may knee, luluhod kay Kristo. Kahit tipaklong yan. Basta may tuhod, luluhod yan. Sabi ng Bible, every knee. So sabi niya, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Kilala siya. Amen. Amen po ba? Kailangan, kapag dapat loaded ang puso mo nito. Kapag may demon possessed, in my name, you will cast out demons, heal the sick, raise the dead. Pag yung buo sa puso mo, you are ready for a battle. Amen.
Bakit? Dahil wala tayong ibang pagmamalaki kundi si Jesus. Verse 8, for Jesus has said to him, count out of this man, you impure spirit. So impure, ibig sabihin, hindi ito puro. May halong chemical. Amen. You impure. Basta impure, di ba? Hindi pure. Amen. In verse 9, then Jesus asked him, what's your name? Alam ni Jesus kung anong pangalan niya. Pag tinanong niya para may sulat. Amen. My name is Legion. He replied, for we are many. Baka kinukwento mo, siya. No. Ilan ba ang problema mo ngayon? Number 1, may utang ka ba? Number 2, may problema ka ba sa pamilya? Number 3, meron ka ba sakit? Number 4, ano ba? Medyo nababankrupt yung business mo. Number 5, nag-aaway kayo na mister mo. Number 6, hindi mo maayos sa mga anak mo. Number 7, sa dami ng kapitbahay, yung kapitbahay mo pa, nakatabi mo. Ang dami. Sama-sama mo yan, wala naman tayong kinalaman dito na, hindi na pinagkaiba dito na madami rin eh. Bye. Talagang gawa ng lahat ng demonyo para iritayin ang buhay mo. Para sabihin mo, hindi masarap mabuhay sa imama mo. I am out of place here, kaya tatapusin ko ng buhay mo. Remember this, I'm talking to you, if the devil is pushing you to take suicide, preno ka muna. I-delay mo lang ng 1 minute. May sasabihin ako sa iyo. Jesus loves you. And He is now landing on your doorstep. Do not get that scissor. Huwag mong kukunin ng blade na yan. Huwag mong kukunin ng rope na yan. Dahil yan, hindi kalooban ng Diyos. Life is beautiful. Remember this. In the Father's house, there are many mansions. Okay? May timing si Lord kung kailan kanya kukunin sa mundong ito. Huwag kang magmadali. Okay? Dahil pag kinuha mo ang buhay mo, sa impyerno, diretso mo. Okay? Huwag mong kukunin yan. Bigay mo sa Panginoon ang buhay mo, makukuha mo yan. Pero pag kinuha mo, mawawala sa iyo. Yan ang sabi ng Bible. Okay? Kaya please lang, masarap mabuhay. Kung ngayon mo lang natagpuan si Kristo, magpasalamat ka at natagpuan mo siya ngayon. Sabihin mo, Lord, thank you. Hindi na ako magpapakamatay. Okay? Sabi niya, my name is Legion. He replied, for we are many. Ayan, ang daming laban sa buhay. Amen. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Tingnan mo mga demonyo ay umalis. Pwede bang, Lord, parang sabi ng mga demonyo, alam ko ikaw ang Panginoon. Pwede bang iba na lang? Kasi nasanay na kami sa taong ito eh. Sabi na siguro ng mga demonyo, nasanay na kaming pahirapan ng taong ito. Okay na kami dito eh. Sabi ng mga demonyo, hindi kami out of place eh. Nag-i-enjoy kami sa buhay ng taong ito hanggang mamatay. Dito kami, biro mo, napapatira namin sa sementeryo. Alam mo ano ibig sabihin ng sementeryo? Kalungkutan. Pag ikaw ay nabubuhay, puro kalungkutan, ano pinagkaiba mo dito na sementeryo yung buhay mo? Doon siya natutulog. Nagdudwell siya doon. Okay na sa kanya yon. Amen? Pag puro kalungkutan ng buhay mo, ang kaloob ni Kristo sa iyo, kaligayahan sa oras na ito. Palakpakan naman natin si Jesus. So ngayon talagang, si Jesus, dahil lumapag doon intentionally for this person, I say that, in verse 11, sabi niya, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Baboy. Sabi natin, baboy. Binaboy talaga. Okay. In verse 12, the demons begged Jesus. Eto na. Amen. Kaya ikaw wag kang magmamakaawa sa demonyo. Sino magmamakaawa sa iyo kapag may Kristo ka? Amen. Dahil wala pa akong nakitang liwanag na tatatalo ng darkness. Basta dumating ang liwanag, wala na yung darkness. Okay? The demons begged Jesus, send us among the pigs and allow us to go into them. Pati nga yung pag-relocate o paglipat ng plot ng mga demonyo, hinihingi pa rin ng permisyon ng kalaban yan. Amen. Kaya pag nakadepende ka kay Jesus, yung favor mo, pag hindi ipe-permit ni Lord, yung ikakawasak mo. Puro favor mo ang bibigay ni Lord. Okay? Sabi niya, send us among the pigs, allow us to go into them. He gave them permission and the impure spirit came out mula sa tao and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number. O kung 6,000 yan,
Tatlo isa. Amen. Isang demonyo, isang baboy. Rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Tingnan mo. Ewan ko kung napansin mo to. Bakit hindi na lang nakiusap yung mga demonyo na pumunta na lang sa mga halaman o sa mga isda? Bakit kaya sa baboy pa? Dahil makikita natin mamaya, bakit? Kung nga din ang mas mahalaga, si Jesus ba ang mga baboy? In verse 14, those tending the pigs ran up and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what happened. So, rineport kay Kapitan, sinabi kay Konsyal, sinabi ni Kapitan, yan sige, puntahan natin. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in the right mind. They were afraid. Aba, nung tumino, natakot. Ito talaga, place nila to. Biruin mo kung kailan umayos, naman natakot. Ano nakakatakot sa maayos? Tingnan mo ang puso nila, kung ano meron silang puso. Those who had seen it, the people who had happened, the demon possessed, and told about the pigs as well, then the people began to plead to Jesus and leave their region. Narinig niyo yan? Ibig sabihin, last na himala na doon sa lugar na yon. Bakit? Pinaalis si Jesus. Bakit siya pinaalis? Kasi namatay mga baboy nila. Got it? Kuminsan kaya dahil pagpalit hindi. Parang ayoko tong mga Christian, masyadong religious na ganito. Ano ba, apekto ito sa mga babuyan ko. Amen. Dumating na si Jesus. Ilan pa kaya ang demon possessed na nandun? Baka mga may barkada to na nandun din sa libingan na dapat rin, pero pinaalis siya. Kuminsan kasi, mas mahalaga pa yung mga babuyan kaysa kay Jesus. Amen. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon possessed begged to go with him. Amen, Lord, pwede ba akong sumama lang? Ngayon matino na ako. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, sa mga matitino lang yan. Amen. Nung demon po siya, di pa susunod. Nung tumino, gusto sumama. Amen. Kaya lahat ng sama sa ministry, yun ang matitinong pag-iisip. Amen. Palakpakan naman natin ng mga sumasama sa ministry. Amen. Pag ayaw mo sumama sa ministry, baka out of place ka, baka funeral service. Okay. Sabi ni George sa verse 19, Jesus did not let him but said, go home to your people. Baka sumama sa akin, makikisama ka pa. Baka kasama ka pa sa pakakainin ko. Umuwi ka na lang and tell them how much the Lord has done for you. Testimony. Amen? Yung iba kasi ang tindi ng deliverance. Hindi ko alam, after nilang nag-encounter, anong ginawa nila. Sino dito ang alam mo pinalaya ka ng Panginoon during encounter? Kumaway-kaway. Amen. Ang tanong, after mong napalaya, anong ginawa mo? Bumalik ka sa tomb. Naging tomb raider ka. Okay? Hindi naman. Wala dito nun. Jesus did not let him but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and now He has had mercy on you. May balita mo. Tingnan mo, nung nag-ministry, nag-preach. So the man went away and began to tell in the Decapolis. You know Decapolis? Ang nawin niya, nakapag-pioneer siya ng church sa 10 syudad. Decapolis is 10 city. Hindi yan, pulis patola, Decapolis. How much Jesus had done for him, and all the people were amazed. What you have done? Ano ba talaga ang place mo? Sabi nila, I know you are in the good place, you are with me, pero pwede tayo mag-split. Sige, umuwi ka na lang doon, ibalita mo lang anong ginawa sa'yo ng Diyos. Hindi nga inaangkin ni Jesus yan. Sabi niya, tell them how much the Lord has done. Si Jesus, okay, what the Lord has done for you. Alam mo, si Lord, ang sarap basahin ng kanya salita. Dahil alam mo, dahil siya ang Diyos, pag nagsasalita siya, wala kang maramdaman na yabang. Pasin mo yun? But si Lord, pag siya nagsalita, parang hindi ka nakakaisip na mayabang siya. Palagi ka na-amaze.
Ikinwento niya at nakapag-pioneer, nakapag-win ng 10 cities. Alam mo, siguro pag naisip mo na pinalaya ka ng Panginoon, siguro magbukas ka ng 10 cell group. Pag alam mong, meron ako natin narinig, ayaw niya mag-disciple, tapos magdi-disciple ako, tapos mapupunta lang sa church. Gusto niya suluyan na wiwin niya. Narinig ko lang yan. Sabi ko, anong klaseng utak yun? Akala niya siguro ang kaluluwa siya may-ari. Amen. Ang lahat ng kaluluwa sa Panginoon yan. Pero binibigyan niya tayo ng authority. Pag binigyan ka ng task, yung pag-usapan natin, no? 3 bibigay ng Panginoon sa iyo. Opisina mo, anong pwesto mo? Mayaman ka o may office ka? Cell leader ka, may office ka. Office of the pastor, office of the prophet, evangelist, teachers. Kung anong opisina mong ibinigkatiwala sa iyo ng Panginoon, respetuhin mo yan. Ano pa? Gagawin ka niyang overseer sa mga cell group. No? Bakit? Ikaw ang tagatingin kung ano nangyayari dyan. Pangatlo, ano yung pangatlo? Noble task. Sabi niya, si Lord binigyan ang demon-possessed na to ng noble task. Umuwi ka. Dahil ako dito ako, doon ka. No? Nakapag-win ng 10 city para sa Panginoon. It will always glorify God. Ano man mapupulot natin sa out of place na to? Okay? Unang-una, etong masarap na ramdaman ko sa aking puso. Kahit anong kabaliwan ng isang tao, may pag-asa siyang tumino kapag nakaharap niya si Jesus. Amen. Sabi mo, kung ikaw yun, sabi mo, Lord, salamat. Alam mo naman, Lord, baliw ako salamat, nakaharap kita ngayon. Come on, say it. Kahit hindi kita naririnig personally, sabihin mo. Amen. Marami mga kabaliwan sa buhay. Minsan, mga pinaggagawa na natin. No? You think na sikat ka. Tandaan mo, dapat popular ka sa langit. Amen. Pinag-uusapan ka sa langit, tapos sa impyerno, kilala ka din ng mga demonyo. Yan ang mga tunay na sikat. Okay? Tandaan mo, pag si Lord umabot sa doorstep ng iyong tahanan, magsaya ka na. Dahil maganda at mabuting bagay ang mangyayari sa iyong buhay. Yun naman kanina, yung tungkol sa baboy. Ito naman tanong. Si Jesus ba o ang mga baboy? Yan. Yung madaling katanungan sa buhay. Okay? Alam ng Diyos kung alin ang pinaalagaan natin. Kung siya ba o ang mga baboy. Okay? Bakit pinaalis ko? Kung nakita mo, pag may pagmamahal ka sa mga tao, sasabihin mo, Lord, could you please stay? There are many demon-possessed here. More demonized than this man. Please, Lord, stay. Di ba? Nakita mo yung Shunammite woman? Doon dumadaan yung lingkod ng Diyos. Pinagawa niya pa ng bed space sa bubungan. Ano sabi niya sa kanya? Dito ka na lang tumira. Binigyan kita ng kwarto sa taas. Meron niyang higaan, may upuan, may mesa. At libre pagkain, board and lodging. Mag-stay ka laang. Kita mo? Amen. Why? Kapag alam mo si Jesus magre-reside sa iyong buhay, papasok sa iyong tahanan, magsaya ka na. Amen. Dahil maya-maya, mga gawa ng kalaban, nare-rebuke yan. Okay? So, kahit anong kabaliwan natin, salamat, nagkaroon tayo ng Panginoong Yesus na nagpalaya sa atin. Palakpakan naman natin si Jesus. Amen. Tandaan mo, never mong ipagpapalit si Lord sa baboy. Amen. Sinadya lang siguro ng ating Panginoong Yesus na sa baboy lumipat dahil yun ang business ng nandun. Amen. You know, one thing we can learn from this is yung demon-possessed na to, nag-change address. Saan yung dati niyang address? Sementeryo. Ano yung bago niyang address? Syudad. Hallelujah. Ang mga tumitinong pag-iisip, nagsusyudad. Utak syudad. Sabi mo, utak syudad. Kung mag-i-stay siya doon, baka hindi na siya makapag-preach doon. Amen. Baka magpipreach siya sa sementeryo. Patay na yung mga nandun. Pinapunta siya ni Lord sa maraming mga tao sa syudad, kaya maraming tumanggap. Why? If God has a desire for you to change address, lipat ka. Alam mo yung sa plat na lang, di ba may mga plat na may kusimis yung kasama? Pag yan umalis, palakpakan, di ba? Ako may mga nakikita akong mga plat, minsan nakatira. Pag Pasko, lahat mag-red. Yung pasaway, naka-white.
Iba ang suot. Amen. Kaya pag yun, lumipat ng plat, palakpakan sa plat, salamat, wala na yung pasaway dito sa plat natin. Amen. Bakit? Na-out of place siya o na-out of place din yung kasama. If God is telling you to change address for good, that's better. Bakit? Minsan lang ang buhay. Magpapairita ka pa ba? Pero siyempre, wherever Jesus is being preached at merong atmosphere ng Holy Spirit, huwag mo yun iiwan. Amen. Yun ang pinakamasarap na place sa buong mundo, ang nararamdaman mo ang pagkilos ng Banal na Santong Espiritu. Amen po ba? Ako pag nakakaramdam ako ng peace, tapos nakagagalak ako sa isang lugar, napapatambay ako na matagal. Di ba, Pastora? Kung minsan ba, nakikain na tayo, tapos ang sarapan tumambay. Pero meron naman lugar, 2 minutes lang, gusto mo nang umalis. Parang hindi ka may makahinga. Matindi mga demonyo, may legions dito. Amen. Amen po ba? Tandaan mo, yung may legion, siya lumapit kay Jesus, ha? Dapat aminin ng may legion. Lord, kailangan kita, palayain mo ako. Hindi kailangan i-discern ng pastor o ng kung gusto mong lumapit, magpa-deliverance, lumapit ka. Siya lumapit, di ba? Nainis nga yung mga demonyo. Dahil nasa loob ng katawan yun, lumapit. Sabi ng demonyo, ba't mo kami sinama? Dapat ikaw na lang. Naharap na yun tuloy kay Jesus. Ano pa matututunan natin? You are safe only where Jesus told you to go. Why? That is a place of mission. Kasi pag hindi ka pupunta ka sa isang lugar o gagawin mo yung isang bagay na hindi pinagagawa ni Lord, sigurado out of place ka. Amen. When you are moving from one place, it must be for good. Pag mawawala ka sa mission field mo, mawawala ka sa instruction ng leader mo, mawawala ka sa instruction ni God, that is a wrong place. Actually, dead place ang tawag ko doon. Okay? Why? Because a place that has nothing to do with Jesus is a dead place. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Ang isang lugar na walang kinalaman sa ating Panginoong Jesus, huwag mong pagtuunan ng panahon. Nagtatrabaho ako, may kinalaman ba si Jesus? Siyempre. Bakit? Yan ang provision ni Lord sa iyo. Amen. Anong pamasahe mo papunta sa cell group? Basta lahat ng meron mo, mayaman ka o konti lang pera mo, o tama lang, ang point palagi ng direksyon niya papunta kay Jesus. Amen po ba? Tingnan mo, tumino, umayos na, pwede na makipagtrabaho. Kung may crush dati yun, pinagaling na, gumawa. Siyempre, pinagaling ka nila, di gwapo ka na. May crush dati yun. Alam mo, bago ako na-demon possess, crush na kita. Malay mo, nagkatuluyan sila. Pwede na siya mag-asawa. Kung may legion ka, paano ka mag-asawa? Ititira mo yung bahay mo sa sementeryo. Doon kayo sa yungib-yungib doon. No? Amen? Kaya ang tunay na may Jesus na the-deliver, umaayos. Kung minsan nakikita mo, sabi ng Scripture, ano sabi ng Bible? Do not be a willing party for the destruction of your children. Harap-harapan. Ang mga anak nila napapariwara na, wala pang ginagawa. Aksyonan na yan. Idanangin na yan. Ilapit na yan sa Panginoon. Ilaban mo na yan. Kasi hindi mo matitake yun. Amen. Alam mo, ang anak mo nabubuhay na sa sementeryo. Amen. Ginigilit ba ang Tagalog doon? No, hinihiwa na yung balat niya. Amen. Talagang bakas na bakas mo ng demonyo. Tapos hindi ka pa nayayanig, hindi ka pa nakaka-alarma. Gumawa ka na, umaksyon ka na. Sarili mo, nakikita mo, pasaway ka na. Nakikita mo, pride na yung nilalaban mo. Nakikita mo na wala ka ng pagpapakumbaba, wala ka ng submission. Nakikita mo talagang, alam mo yon, maawa ka na sa sarili mo, lumuhod ka na sa Panginoon. Kasi baka legions na rin ang karga mo. Amen. Pag mararamdaman mo naman yung atmosphere, pag hindi na pang Holy Spirit lumapit ka na sa Diyos, dumulog ka na sa paanan niya. Magmakaawa ka na, Panginoon, dalawin mo ako ngayon. Panginoon, kailangan kita, palayain mo ako dito, hindi ko na to kaya. Pag nararamdaman mo may pride ka, labanan mo na. Pag nararamdaman mong lumalaban ka na, labanan mo na. Paglabanan mo palagi yan. Amen. I-cast out mo. Hindi yan dapat manatili sa'yo. Dahil ititira ka niyan sa nitso. Ititira ka ng mga legion sa isang bagay na tahimik pero hindi masaya. Tama po ba? Tingnan mo ang buhay niya. It seems very unfixable, but there is a good news today. Jesus is on the rescue, on the way na. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Isipin mo, habang nagbiyabiyahe si Lord, na
Habang nandun sila sa storm, yung rescue mo, dumaan pa sa storm. No? Dumaan pa sa storm si Jesus. Nagbiyahe pa siya para doon sa legion. Ganon din. Ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kung ano man ang komplikado sa iyong buhay, hindi ka nagiging masaya, you know the devil is at work. Remember this, the blessing of the Lord already inside your household now, and He is ready to deliver you. Lumuhod ka lang sa Kanya, aminin mo lang na kailangan mo siya. And right now, the Lord will deliver you in Jesus' name. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Amen. There are already unfixable things. There are unfixable marriage, unfixable business situation, unfixable health, unfixable family. Amen. Simple lang solusyon dyan. Palayasin lang ang demonyo, ayos na lahat yan. In Jesus' name, close your eyes. By the power of the blood of Jesus, I rebuke every work of the enemy, of every demonic power that is at work in your health, in your business, in your life, in your body, in anything that involves you. Out in the name of Jesus, Son of the living God. Believe it, nawala na yan sa'yo. Kahit yan, anong klaseng sakit, pwede kang pagalingin ng Diyos. Amen. When I feel like demonic power is in the atmosphere, pinapalayas ko agad yan kasi hindi yan welcome. Pagpapasok sa bahay mo, ang dala niyan ay paninira sa isang kapatid. Huwag mo yan papasukin. Ayaw ko ng demonyo dito. Layas ka. Pag may dala yan, nang ichichismis yung isang kapatid, may dala yan, biro mo, ipapasok sa bahay. Hindi mo niya ipapasok sa bahay, payag ka naman. Ano ka, nitso? Pag alam mo, demonyo yung dala niya, huwag mo yung welcome. Pag alam mo na may pinag-uusapan na hindi maganda, no? Pinag-uusapan na isang kapatid, at gano'n, lalo na pag-usapan mo, mga pastor, big time ka dyan. Amen? Okay? Pag pinag-uusapan, yung leader, ganyan-ganyan, no? Ito, ganyan-ganyan. Naku, huwag mong i-welcome yan. Niyayaya ka niya sa sementeryo. Amen? Sabi mo, bro, sensya ka na, ha? Taga-Decapolis ako. Ayoko sa sementeryo. Bakit? Saan ka makakakita na naka-necktie, maayos, manamit? Siyempre, syudad. Kaya nung pagbalik ko sa bangko the next day, nakaporma ako eh. Kasi nakipagtransa ako, nakashort ako. Tapos nakadamit pa ako, nakasulat sa damit ko, blessed with hair. Hindi ko naman kasama asawa ko. Tapos hindi pa ako nagsuklay. Pagbalik ko the next day, talagang nakabase ako. Hinahanap ko yung nag-ano sa akin, nag-serve sa akin, wala siya, absent siya. Sayang, sabi ko. Amen. Habang nakapila ko, nag-text, ting! Ayos na. Sabi ko, pumila pa ako. Ayos na pala. Alam mo yung pabor na ganun? Basta binibigay mo sa Panginoon, guaranteed yan, jackpot yan. You will get the favor of man and the favor of God. Palakpakan natin. Ano mga dapat na natin patunayan na lang natin ang mga pinutunayan na ng ating Panginoong Yesus. Wala ka na kailangan patunayan. Amen. Sa English, let us just prove what Jesus has already proven. Hello? Kumisa kasi dami pa natin gustong patunayan. No need. Okay? Pinatunayan na ni Lord. Enough na yun. Patunayan na lang natin kung ano mga pinatunayan niya. Alam mo, si Lord. When you speak the word of God, it doesn't matter what the devil is saying. What matters is you know the truth, and the truth will set you free. Kaya bungbungan ka ng kalaban. No? Dakdak yung kalaban. Pag alam mo yung word, sinungaling to. Wala naman sinabi si Lord ng ganun eh. Hindi, ganito yung sinabi ng Bible eh. Sabi yan, mamamatay ka na. Paano mo ko papatayin? Satanas ka. Satanas ka lang. Ang buhay ko, the Lord give it, the Lord take it. Wala kang karapatan. Hindi mo ko pwedeng taningan. Kaya ikaw ang taning eh. Para hindi mo ko mataningan. Okay? Ayun pala galing yung word na taning, taningan eh. Kay taning. Hindi mo ko mataningan. Bakit? Sino na nagsabi? Meron akong kilalang pastor, tinaningan ng doktor eh. Pinutol ba naman yung katawan? Binawasan yata ng 5 inches, bumaba. Amen. Tinaningan talaga. Ngayon, patay na yung mga doktor, buhay pa siya. Totoo po ito. Amen. Merong isang umaattend sa riot.
Tinaningan din. Abay, ang gusto pala ng Diyos, maborn again bago mamatay. Ba't buhay pa to? Ano ba, tagal ng patay nito. Mabot pa ng 3 buwan. Kulang ang paa. Isa lang paa niyang ginagamit niya. Pangalawa yung tungkod. Pero una sa church, hindi na-relate. Hello? Sabi ko, kahit saan ako pumunta, ipipreach kita. Ha? Bago siya namatay, sinabi ko sa kanya yun. Ipipreach kita. Bakit? Hindi malate isang paa Minsan unahan pa tayo ng isang paa. Hello? Palakpakan naman natin ng Diyos. Okay? Wala ka nang dapat patunayan. Pinatunayan ni Lord. All we have to do is to trust Jesus. Okay? Ano pa ang matutunan natin dito? Have faith in the Lord Jesus that His rescue is on the way. Kahit ano pa yan, kahit ano sinasabi mo, hindi, baka-imposible naman. Yung nga yung gusto ni Lord, yung imposible, para umasa ka sa Kanya. Can you give me 10 more minutes? Pumalakpak yung gusto pang 10 more minutes. Your rescue is on the way. It's just a matter of time. Magantay ka lang. Yung rescue ng demon-possessed na to, habang nagbibiyahe si Jesus, sinalubong pa ng bagyo. Sinalubong pa ng unos. Amen. Bakit? Alam niya kasi mangyayari matindi. Pwede ba sabihin ganito? Kapag ka super word na yung sitwasyon, may matinding miracle gagawin si Lord. Do you believe that? So kapag ka sinabi ni Lord, paparating na, maniwala ka lang sa Kanya. Wala ka namang iba sasandigan Sabihin natin faith. Sabi mo, Lord, I need faith. Faith built by senses is nothing. Ano yung faith? Pag sinabi mo faith is by senses, ano yung mga senses? Seeing, smelling, touching, ano ba? Hearing, feeding, ano ba? Okay? Pag dyan galing yan, hindi yung faith. Ang faith is supernatural spirit. Diyan mo makita, doon mo makikita ang gumalaw. Ang faith na galing sa senses mo, hindi kikilos ang kamay ng Diyos. Pero dahil ang faith mo, spiritual, umanda ka na. May mangyayari dyan. Alam mo, siguro, I sense that you need a very strong deliverance from the Lord sa araw na to. Let me tell you about faith. Sino lahat ng sumakay ng eroplano kumaway? Biro mo, sasakay ka sa loob ng eroplano. Tinanong mo ba yung piloto kung may lisensya? Hindi, di ba? Excited ka. Ano yung bagahin? Ano ko na? Yung ticket mo, itabi mo. Yung boarding, boarding gate, excited ka. Pag upo mo, seatbelt daw. Tapos umpisahan mo na yung manood ka na. Bye. You sit there comfortably. Tama? Pero tinanong mo na ba kung sinong driver? Amen. Tinanong mo, sino bang driver dyan? Sino magmamalaw? May lisensya ba yan? Hindi ba yan inaantok? O baka inaway niya lang ang girlfriend niya yan, tapos magdadrive to. Delikadong tinanong mo ba? Why? You have faith na pag sumakay ka doon, lalapag ka sa next airport. Ganun ang manampalataya. Amen? At saka habang may lumilipad yung aeroplano, meron bang signboard? This way, going to London. Please slow down. Wala kang makikitang ganun. Pag may nakita ka lang na kumikidlat, ako nakita ko talaga, yung kidlat gumagapang sa alapap. Sabi ko, Lord, ilayo mo ang eroplanong ito, Panginoon. Nakita ko talaga yung kidlat, tapos maitim na uusok. Ganun. In the name of Jesus. Nabivisualize ko yung kamay ng Diyos, hinaharang niya yung eroplanong gano'n. No? Amen. Baka may kailangan mamatay na kasakay ko, pero mayroon silang kasakay na kailangan mabuhay. Damay siya. Amen. Siyempre, lamang ako doon. Amen. Amen. Mahirap pag lamang yung kailangan na mamatay. Damay yun. Amen. Ito pang maganda. Ito pang isang maganda. Pag ang sarap umasa sa faith. Di ba pagbaba mo, lalo na bago ka sa airport? One time first time natin sa Heathrow Airport. Pagdating namin doon, dahil first time mo, kung saan lahat ng pupuntahan tao, sasama ka lang, di ba? Ay, doon. Kung saan yung agos ng mga tao, Bakit? May pananampalataya ka Pare-parehas kayo nag-iisip na. Basta flow lang tayo. Amen. Bakit? May faith ka kasi. Nakikiagos-agos ka, alam mo, makakarating ka doon sa,
doon sa passport control. Ganun ang magpatianod sa kalooban ng Diyos. Kung minsan kahit hindi mo maintindihan, basta tara. Sama na, bitbitin mo. Asan yung mga luggage natin? Kulang ba? Yun ang inaalala mo. Pero yung flow, okay lang. Amen? Kaya ang faith mo, galing sa mga senses mo, lalagpak ka. I will close this in the life of Noah. Sabihin natin Noah. You know, Noah, he walked with God. When you are walking with God, I guarantee you, He's walking with you. Okay? When you walk with God, rest assured, He is walking with you. Importante yon, no? When you decide to walk with Him, you are guaranteed He is walking with you. Masarap ka kasama. Hindi ka tumatakbo. Masarap kasama si Lord maglakad. Ay ba, relax ka lang. Alam mo ba, nakaranas mo ba tumakbo ka, yung takbo mo, ganun? Takbo pero masaya. Pagkasama mo si Lord, palaging masaya. Why? Palaging merong matinding mangyayari sa buhay mo. Amen? The more serious you are for God, the more you look like word to other people. Why? Ganun ang istorya ni Moses. Ni Noah. Amen? Alam mo ba gaano kalayo? Daang milya ang layo ng dagat mula doon sa ginagawa niyang barko. Pero dahil siya marunong siya makinig. Amen? Bakit? Si Noah out of place na eh. Nabasa mo yung scripture? Lahat masama na. Pero may isang Noah. Sabi ni Lord, papatayin ko na lahat. Sabi niya, buti na lang may Noah. Noah, sabi ni Lord, Noah, halika rito. May bubulong ako sa iyo. Lord, ano yan? Wawasakin ko ng mundo. Huwag ka maingay. Basta umpisahan mo, gumawa ka ng arka. Galit na ako, sobrang sama na ng mundo. Umabot na sa paanan ko. Sobrang sama na. Gumawa ka ng arka. Kasi yung iba, imagine nila, kala ginawa yung arka overnight. 120 years to build an ark. 120 years to build an ark. Before the first drop ng ulan na sinadya ng Diyos para bumaha buong mundo. Kung minsan kasi nag-expect tayo ng yung immediate na, ito kasagutan, bukas meron na. Alam mo, kaya isa sa mga fruit of the Holy Spirit is patience. Matuto tayo magantay. Akala mo, bigla na lang, yan na, may barko na, sabakay na. Hindi gano'n, na parang dumaong lang sa port. Isipin mo yon, tatabasin ni Noah, isa-isa yung mga puno sa gubat, tatayo niya yon. Tapos, abang tinatayo yon, you will hear millions of criticisms. Minsan naglalakad ka, pare, sige, born again, sige, huwag mo na akong sama dyan, pre. Magsama-sama na kayong siraulo dyan. Maraming ganun nagsasabi. Kung minsan masakit yun, mga kaibigan mo pa nagsasabi sa'yo, mga best friend mo, kaibigan mo, dahil simula nung nag-Jesus Christ ka, hindi ka na masayang uminom, hindi ka na pwede magyaya sa mga masamang gawain. Why? Out of place ka na. Sabi ni Lord, aalisin na kita dito. Ikaw na lang nakikita kong matino dito, Noah. Okay? Listen to this. You cannot live a genuine Christian if you are not hearing the voice of God. Kailangan marinig mo ang boses ng Diyos. It is not you are trying to be different, but you are just different. Bakit? Ibang klase ka. Amen? Bakit? Lahat masama na eh. Umisa sa plot, ganun eh. You have to pray. You have, imagine, ang chance na binigay ng Diyos, 120 years. Ganong katagal, pinatagal ang construction ng ark to give a longer time of warning. At least, hoping people will change. Amen? Kung minsan ang culture mo, out of place ka, iba ang culture. Kung minsan hindi mo talaga maipilit. Sa pagmamahal mo sa tao, kapag ka tinutukan ka sa iyong kasamaan ng iyong ugali, tinutukan ka pa rin ng isang Kristiyano, magsaya ka na kasi mahal ka niyan. Genuine love yan. Ganong kahaba ang pasensya ng Diyos. Hanggang sasama pa yan. Okay? Kaya kung minsan, may uutos ang Diyos, parang word, gawin mo lang. Okay? Dahil, minsan ang pag-obey, pag walang tamang paglakad, irritation ang dating. Amen? Sino na naiirita dito? Gabi-gabi, minute namin yung mga cell leader. Alam ko ang pinagdadaanan nyo. I've been there. Tiyagaan mo lang, may mangyayari dyan.
Okay? Amen. Palakpakan natin si Lord. Tandaan niyo to, 120 years hanggang may sa katuparan ng Diyos ang sinabi niya. Okay? Okay lang maghintay basta meron. Di ba, Kelay? Okay. Okay lang magantay sa meron. Huwag kang magantay sa wala. Nakakainis yun. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay? Tingnan mo to. The bigger God will involve himself, the weirder it look like. Kuminsan, weirdo talaga. Lord, talaga grabe, hindi ko ito maintindihan, pero susunod ako. Amen. Kuminsan, hindi mo alam yung binibuild mo para sa pamilya mo pala yan. Binild ang ark to save also Noah's family. Kung minsan akala mo nakakairita naman itong pinapagawa mo, Lord, hindi mo alam, sa pabor mo pala yun. Para pala hindi ka na taga-sementeryo, dadalang ka na, Lord, sa Decapolis. Amen? Real men do not abandon your family. Ha? Listen to me. Real men do not abandon their family. Sabay-sabay po papasok sa arka, lahat maliligtas. Kahit yan, right in your face, dinedemonize na yan, demon possessed na, ang hirap ng baguhin, ilaban mo pa rin yan sa panalangin. Ilaban mo yan at you will see the outcome of your dependence on God. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po tatapusin. Ito, tanong. May background na music na ba ako? Yan, dapat may background para may dating. Out of place ka sa earth, normal lang yun kasi hindi ka taga rito. Sabi mo, Lord, salamat, hindi ako taga rito. Amen. Sabi mo, salamat, Lord, hindi ako taga rito. Even the wealthiest person in this world, they will always seek the eternity after the life on this world. You will ask them, they will tell you their satisfaction. Only Jesus satisfies. Amen. Kung nakaka-out of place ka, nakakaranas ka ng pagsubok, nakakaranas ka ng challenges sa buhay. Habang nandito tayo, kaya nga si Lord nagkatawan tao para maranasan natin. Lord, hindi mo ko ito kasi naranasan. Naranasan lahat ni Lord. Makrucify, maparusahan, masaktan. Naranasan nga niya. Bakit? Para hindi mo yun idahilan. Lord, hindi mo ko naiintindihan. Naiintindihan ka ng Diyos. Lord, hindi mo lang kasi alam nararanasan. Nararamdaman niya. Siya nga binitray. Bininay. The closest people to Him betrayed Him and denied Him. Sabi, hindi mo ko naiintindihan, Lord. Lord, hindi mo alam, wala akong pera. Kaya nga, kahit ang isda, inutusan niya magparudas ng pera. Kung sabihin, alam ni Lord ang kawalan ng pera. Sabi ni Peter, wala tayong pambayad, mapapahiya tayo. Diba, sabi ni Lord, kung kasama mo, mapapahiya ka. Yung unang isda doon, tapon mo yung yung nylon mo. Makuha mong unang isda, sa bibig doon may pera. O, kita mo, solve ng problema mo. Sabi mo, why? Huwag mong pagpalit si Lord sa baboy. Importante si Jesus. Amen. Kaya huwag kang magsasabi, ayaw ko na sa earth. Pagkasama mo si Lord, okay lang. Pag di mo kasama, maganda nga. Amen. Huwag mo sasabihin yung ayaw mo na sa earth. Ibig sabihin nun, you are finished na. May nanalo na. Okay? Mag-ingat ka sa binubuga mo sa bibig mo. Baka hindi mo magustuhan ng outcome. Can I please invite you, please stand up and close your eyes. Tumayo po kayo. Malapit na po tayo mag-in person. Don't worry. Amen. Pag sinabi kong stand up, close your eyes, hindi ko sinabing umalis na kayo. Stay pa kayo. Tandaan nyo, hanggang benediction, importante po ang pag-a-attend. Kumbaga sa ito yung dessert. Okay? Mas maganda pag alis mo, ang lasa at amoy ng iyong bibig, leche plan, hindi bagong. Yun po yung benediction. Okay? Amen. Kung kailan masarap, doon ka paalis. Close your eyes. Matindi itong pagpe-pray natin. Close your eyes and raise your right hand. Bakit ka pinagtataas mo kami ng kamay, Pastor? Unang-una, malalaman ko kung confident ka
na walang amoy kilikili mo. Nibiro lang. Raising your hands means you are surrendering to God. Okay, wala po yung ano. And then, if you feel like surrendering na lumuhod ka o whatever, nasa sa'yo yun. Importante is you are surrendering. Close your eyes and bow down your head and close your eyes. And I will pray. Nakakasawa na, no? Naniniwala ako, hindi magbibigay si Lord ng mensahe nang walang pakinabang sa'yo. Sigurado meron. Ngayon, mula sa iyong puso, aminin mo sa Diyos, Lord, ayoko na mga demonyong to. Sabihin mo. Sabihin mo, ayaw, nagsasawa na ako, Lord. Lord, nagpe-pretend na lang akong masaya. Sabihin mo. You know, sometimes God will not remove. He will just change. That's okay. Hindi pa sinama ni Lord sa langit yung may legion. He just changed the address. Nagamit pa rin siya. Ano na yung mga nakakasawa sa buhay mo? Sabihin mo, Lord, puro na lang ako business, lagpak naman. Ano ba? Lord, puro na lang akong umasa. Hindi naman natutuloy. Lagi na lang ako niloloko, Lord. Sabihin mo, mga demonyo yan eh. Lord, kahit anong gawin ko, hindi na ako gumagaling. Parang lifestyle na yata yung 180 over 120 na blood pressure. Yan, sabihin mo, demonyo yan. Ano pa? Lord, hindi ako makapasok ng trabaho hanggang ngayon. Sabihin mo, aminin mo, Lord, problema ko palagi anak ko. Lord, ang asawa ko, baguhin mo. Sabihin mo lahat. Before I will pray. Seriously, serious to ha. Don't make this a joke. Because if the devil visited you with these demons, you will not like it. Mas maganda na ang presence ni God. Come on, say it. I'm giving you one more minute. I want you to seriously talk to Jesus. The person na merong legion, voluntarily approach Jesus, lumuhod siya sa harapan niya. Pero nakuha niya ang dapat niya makuha. He became a big-time evangelist. Ano yung mga nakakasawa na? Ako, sawa na ako sa COVID na to. Amen. Isa to sa nilalapit ko. Lord, we hate this COVID. End it up, Lord, soon. Huwag mo po, Panginoon Diyos, mapahintulutan na merong mawala sa lahat ng aming kamag-anak. Gusto namin silang makita, Panginoon, makapagbakasyon din kami. In Jesus' name. Raise your right hand and put your left hand in your heart. In the name of Jesus, Son of the living God, I rebuke every legions in your life right now by the power of the blood of Jesus. I command, bulto, walang matitira. Katulad ng ginawa ng aming Panginoong Yesus. Walang natirang demonyo sa taong ito namin na pag-usapan. Buo sa pangalan. At wag lilipat sa baboy. Go out without any transference by the power of the blood of Jesus. I rebuke the spirit of sickness in your body. Out in Jesus' name. I rebuke poverty. I rebuke trouble in the family. I rebuke the problem with your children. Problem in your business in the name of Jesus. I rebuke ang kalungkutan. I rebuke the suicidal spirit. I rebuke the oppression spirit. I rebuke na nagpapalungkot sa iyo ng mga espiritu. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. By the power of the blood of Jesus, Son of the living God.
Lord, salamat. Ilagay mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa naririto sa arka, na kung saan sa pangangalaga mo. Lord, ang loob ng arkang ito, Panginoon, ay pinahiran, Panginoon, ng sealant upang hindi makapasok ang tubig. Ganon din, Panginoon. Ipahid mo, Panginoon Diyos, ang banal mong dugo sa aming tahanan, Panginoon, upang walang mapasukan anumang nakakamatay na bagay laban sa amin. Sa pangalan ng Jesus, I speak life in you. I speak life in you in Jesus' mighty name, Son of the living God. Kung tinaningan ka ng doktor, huwag mong paniwalaan. You will depend on God's truth. His word, you believe in what God is saying. Do not welcome, do not admit, do not confirm what the devil is saying. You are highly favored. You are victorious. You are sickness-free. You are COVID-free in the name of Jesus. You are poverty-free in the name of Jesus, Son of the living God. Sa pangalan ni Jesus, kung palagi ka na lang sinaktan ng mga tao, pagkalooban ka ni Lord ng mga taong magbibigay ng kaligayahan sa iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Son of the living God. And I thank you, God, sa napakabuting araw na ito, Panginoon, na muli mong pinasigla ang aming mga kaluluwa, Panginoon, na muli mong binuhusan ng dilig ng tubig ng buhay ang aming mga espiritu, Panginoon. Panginoon, abutin mo ang bawat isa na narito, Diyos, na sa ibabaw ng mundong ito, masarap pa rin mabuhay. Hindi kami out of place sa mundong ito, Panginoon. Basta kasama ka namin, Panginoon. Lord, hindi kami tatakbo. Gusto namin, Lord, maglakad kami kasama ka, Lord. One step at a time. Basta kasama ka namin, Panginoon. Okay lang, O God. Sa aming pagtulog, sa aming paggising, o kasama namin, Panginoon. Kasasabikan namin ang banal sa atong Espiritu, Panginoon. Kapuspusan, makausap ka namin, O God, sa aming mga panalangin, Panginoon. Lord, recover as well, O God, our first love to you, Panginoon. Lord, the first love, O God, na nagbibigay ng kagalakan, excitement sa aming ministry, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko na mag-manifest din ito sa bawat membro ng aming family, Panginoon. In the name of Jesus, Son of the living God, I pray to God to favor after favor to come upon your life in the name of Jesus. With an open heaven, shower you with blessings in the name of Jesus. Unstoppable blessings will come upon you. Unstoppable promotion will come upon you in the name of Jesus. And I speak life. I speak 5 years. I speak 10 years. I speak 20 years. I speak decades after decades sa iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Kahit tinaningan ka na ng doktor, Jesus is the final answer. In the name of Jesus. Pag sinabi ni Lord, sinabi niya sa pangalan ni Jesus. Oh, thank you. Ang sarap umasa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Lord, bless this ministry as well, Panginoon. I speak life in the ministry of Wi-Fi Wind Church. I speak life for every cell groups. I speak life for every cell leaders, every primary 12s, every pastors. I speak life to every area in the Philippines where will be a penetration of your gospel, O God. I speak life to every country, to every continent of this world, the 7 continents, every countries, every nations in the name of Jesus, Son of the living God. Lord, katulad ng may legion, Panginoon, pinalaya mo, marami siya na-conquer na city. Lord, that is our dream for this church, O God. Lord, that we dream for every cities in every point of the world will know that Jesus deliver in the name of Jesus, Son of the living God. Lord, prosper your people, O God. Prosper your people. Let them be a powerful instrument as your footstool, O God, to expand your powerful word. Lord, there are so many possessed people. There are so many oppressed people, O God. Lord, use your people, O God, to deliver these people, O God, to deliver the nations, O God, to deliver every household to the work of the enemy in the name of Jesus, Son of the living God. Lord, use us mightily, O God. This family, O God, every member of this church, Panginoon, let them be mobilized, O God, with anointing and power, O God. Let every link will work, O God. Let every bandwidth, let every IP address will be pull up anointing, flowing with the word of God. In the name of Jesus, Lord, you have put us, O God, with the borderless church. Then let it be in the name of Jesus, Son of the living God. Lord, I rebuke lahat ng espiritu ng katamaran, lahat ng espiritu ng pagbabaliwala sa pangalan ni Jesus, espiritu ng kawalang bahala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, I rebuke you. Wala kang karapatan sa buhay
ng bawat mananampalataya, membro ng church na to, sa pangalan ni Jesus. Lord, I thank you that this is a deliverance day. In the name of Jesus. Kung pinapatigil ka ng kalaban, hindi mo na maihakbang ang iyong paa dahil sa uric acid, dahil kung ano pa nagpapa-immobilize sa'yo. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, maglakad ka. Sa pangalan ni Jesus, I speak healing in your life. In the name of Jesus, kung palaging pinenervyos ni Satanas ang iyong puso na high blood ka, ngayon din, sa pangalan ni Jesus, I speak 120/80 in your blood pressure in the name of Jesus. Work for God. Kumilos ka para sa Panginoon. Give your life to Jesus and He will extend your life. He'll give you favor after favor. Blessings after blessing will come upon you. Just give your life to Jesus and He will use you and you will experience the true happiness in this world. Sa pangalan ni Jesus, hindi KJ si Lord. Hindi si KJ, alam niya makakapagsaya sa iyo. Alam ni Lord kung paano magkaroon ng magandang pamilya, magandang business. In the name of Jesus, when you have Jesus and everything, you are safe in the arms of the Almighty. In the name of Jesus, Lord, we thank you for dying on the cross for all of us. We thank you for your wounds. We thank you for the nails. We thank you for the thorns, oh God. You have taken all this because of your love to every humanity. Salamat, Panginoon. Hindi na kami ang may papako dahil napako ka na. Hindi na kami pinarusahan upang kami guminhawa. Ikaw nang namatay para kami mabuhay. Panginoon, napakasarap umasa sa iyo. Napakasarap dumating ka sa doorstep ng aming family. Dumating ka, O God, sa aming tahanan. Dumaan ka sa aming pintuan, Panginoon. Lord, you are always welcome. Holy Spirit, you are always welcome in our family. You are always welcome in the ministry, O God. You are always welcome in this business. Sa katawan na to, you are always welcome, Jesus. Without you, O God, we are like fish without water to live, O God. We are like people without oxygen. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord Jesus. Without you, God, we are nothing. I speak empowerment in your anointing for God to mobilize you to fulfill His purpose. God is on the way. Rapture is on the way. Let us mobilize. Let us win the world for His glory. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Wala kang nilampasan, Panginoon. Lord, tulad ng patak ng ulan, lahat na daanan ng biyaya ng lahat ng patak ng ulan sa araw na ito, ang bawat isa na narito, at lahat ng makakapakinig ng salita mo, pagpapalay ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Son of the living God. Lord, I pray, O God, with dominant and, Panginoon, mga malalakas na loob ng mga tao na ipasa ang link ng preaching na to, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Lord, let there be an invasion of many households sa preaching na to, Panginoon. Pagpalay mo, God, ang lahat na magsishare ng preaching na to sa pangalan ni Jesus. I thank you and I honor you. This is our thanksgiving in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah.